So ayun guys, makalat ang ating mesa kasi guys sinusubukan kong gumawa ng acrylic tarantula enclosure. First time kong gagawin ito kaya hindi magiging pulido ito. Kanina pa ako nagkakat dito, kakat ng acrylic natin. Ito na yung mga nakat natin. Kulang pa to guys. Ang sukat pa nito guys 20 by 20 by 24 centimeters. First time kong gamit ng ganito guys, corner clamp. Ito na yung binili ko pang plywood or pang PVC, pang makapal kasi bala ko din gumawa ng enclosure para sa ating mga bearded dragons na gawa sa PVC or plywood. Pang 90-degree angle natin. Parang ganyan guys. Ganyan. Ayan guys, pinapigpitan ko sa baba para ma-hold two together na naka 90-degree. Mukhang okay na guys. Acrylic cement. Ay, yun. Yun siya guys, clear lang na tubig. Enjoy nyo na lang guys ang background music natin. Andyan na si Tokomi o Tokomo, kung sino man yan. Mukhang gutom. Ano ba to? Hindi ko lang kung manilagay guys, ang kalat ko gumawa. Tumutulo na. Dapat pala pahiga no? Yan, namumuti na guys sa gilid-gilid Okay lang yan. Practice lang naman to, practice. Pagkakadikit natin. Ewan ko lang kung effective ito. Try nating kalasin. Mukhang okay naman guys. Wala na guys. Sumuko na yung ating cellphone holder. Pati cellphone holder medyo DIY na din Naka-tape dito. Tapos lumang cellphone holder to. Let's see kung paano diskarte. So yun guys, naka-siksik yung cellphone natin sa loob. Nabuko na yung square natin, square frame natin. Rectangle pala. Medyo may struggle ng konti pero first time nga natin gumawa ng ganito Mas okay guys kung meron tayo yung eskolado na kahoy na pag para isasandala lang yung acrylic doon. Wala kasi yung ganun guys Ito yung meron ako kaya ito yung ginamit ko. Dapat pala guys naglagay na ako ng vents bago natin pinagdikit-dikit itong mga to para may iwasan yung pag-crack ng acrylic. So eto na yung ating back piece. Ayan. 2 hands na tayo guys. Nakadiskarte ako ng cellphone holder. Plano ko guys papasok tong ating back piece sa loob. Hindi siya papatong. Mukhang goods naman guys. Pasok. Lagyan na natin guys. Eto guys kahit hindi mo napisilin kusa nang lumalabas yung liquid sa loob minsan hindi ko na ipigilan na lagyan ng konting pressure. Pwede ito pang fossorial guys 20 centimeters ito. Kaya medyo malalim din to guys. Pwedeng pang fossorial to top opening. Pero gagawin ko tong semi-arboreal para sa ating isang tarantula. Hulaan nyo kung sino yun guys. Siguro ganito nakataas yung pagsaluhan ng kanyang substrate guys. Ganyan siguro. Goods na siguro yan kasi paano naman pag ganun yung ating substrate mas mataas sa likod tapos papanipis sa harapan. So kahit ganyan guys alisin ko na itong guide natin kasi may kanal na. Kapag bibilisan nyo to may tendency na lalagpas sa guide yung ating acrylic. So sa umpisa guys dahan-dahan lang muna. Kunting tulak lang. Diba? At hatiin lang natin. Mukha namang goods guys. Parang sinukat. Ito yung sa baba guys. Yung mag-hold ng substrate. Lagyan natin ng tape para ma-hold siya habang nilalagyan ng acrylic cement. Pero electrical tape lang meron ako. Ito yung ating para sa taas. Kasi ko na nga itong papel-papel nila.
Ayan, check natin tong pangharang ng substrate na dinikit natin kanina. Mukha namang okay guys ah. Dito sa bandang taas maglalagay ako ng ganito pangharang sa takip para bukas sara tapos mahalangan yung yung takip hindi siya diretso sa loob. Pwede namang guys, pwede namang yung takip parang nakapatong dito para hindi na kailangan ng ganito, pero ang ginawa ko kasi yung mga sides natin, front at back nasa loob. Hindi sila nakapatong sa gilid or sa harapan or sa likod. Nakapaloob sila guys para kahit patungan natin sa taas matibay pa rin, mas siya, mas sturdy. Yun lang ang pananaw ko guys. Tsaka kahit ganyan guys mapuro mo naman tingnan tansyahan na lang sa pag-adjust. Sukatin kaya natin. Nakakaya naman sa mga nakakaya naman sa mga magaling dyan kaya na pa tayo pinagtatawanan. Kasi kailangan ng mas maraming space sa taas para sa paglagay natin ng lock. Next guys yung paglalagay natin ng hinge para sa ating pintuan. Hinges. Bale, naglagay ako ng sa loob ng pangsalo o pang sandalan ng takip habang dinidikit natin sa bisagra. Parang ganyan. Sana di tayo magkamali dito. Touch move na to. So ayun guys, mukha namang successful yung ating pagkabit ng bisagra. Sa ating locking mechanism guys mukhang imposible yung una kong plano. Ang plano ko sana maglalagay tayo ng parang pangharang sa takip, yung parang pahabala na ganon, iharang dyan. Kaso yung ating tornilyo guys kulang sa length, maikli siya. So parang tatlong patong na, isa, dalawa, tapos yung lock pop, tatlong patong na yun guys. So parang ilang millimeter na yon. So maiksi guys, hindi pwede ito. Kaya ang naisip ko maglagay ng magnetic lock. Kaso ang problema naman dito guys walang nakaprepare na butas. Pwede pala guys gamitan ng soldering iron para bumaon tong ating magnet. Bumaon siya guys Yun nga lang medyo matagal yung paghihintay. Kasi medyo makapal yung acrylic natin Tingin ko 3mm to or 2mm. Kasi sinusukot ko parang 2.5 Umiinit na siya guys. Medyo dumidikit na. So ang gagawin ko lalagyan ko ng pressure. Didiinan ko ng konti para matulungan yung heat. May press against sa acrylic sheet. Ako ng liha in between para hindi dumikit dito sa plastic. Itong ating takip ng enclosure tong acrylic. Susunog yung papel. Hala. Butasan ko na. Okay lang yan guys. Part yan ng pagdi-DIY na hindi naman marunong. Ginamitan ko na ng kapirasong tiles para hindi na tatagos yung heat sa ilalim. Etong magnet pala sa UK ko pa nabili ito noon pa. Okay naman, bumaon naman. May konti nakangat pero goods na yun guys kasi baka baka pag bumaon pa ng bumaon baka sobrang baon na hindi na yung magnet, hindi na titikit dito, kakapit dito. Sa next na step natin guys, gagamitan ko ng Gorilla Glue. Ito galing pa din UK ito noon. Binili ko, parang hindi ko pa ito nagagamit. Kailangan basa yung isang side ng pagditikitan guys. Kaya basahin natin. Yun ang nakalagay sa instruction kaya yun gagawin natin. Pero itong Gorilla na brand guys napaka tibay. Tsaka talagang maasahan, madikit talaga. Tapos, ganyan lang. So, ang curing time nito guys, kapag malaki ang project 24 hours. Pero pag ito guys, siguro 2 hours lang. Ilagyan ko ng tape para mas madiin yung pagkakadikit. So, hahayaan natin to ng 24 oras. Tagal. Makalipas ang almost 24 hours guys. Matibay din yung magnet niya guys Naalis tong isa. Kumapit yung isang magnet sa kabila guys. Ayun naalis siya. So ayan guys. Ito yung isang magnet inuulit ko. Bali minub ko siya ng konti kasi nagalaw ata ito nung dinikatan ng glue. Kaya siguro siya dumikit guys may lumabas na konting glue. Kaya kumapit yung magnet tapos naalis kasi sobrang madikit yung glue guys Try natin kung goods na. Ayun guys. Goods na rin. Wow. Madumi nga lang tingnan guys pero laban na yan.
Nabisa naman. Finally guys, sa ventilation na tayo na dapat nung umpisa ko pa ginawa. Dapat bago ko sila pinagdikit-dikit binalinahan ko na ng vents sa gilid tsaka sa taas. Pero dikit-dikit na eh. So ipag-pray natin na hindi ito magkakarak kapag binalinahan natin. So eto, may acrylic sa loob. Bubutasan natin to para ito na yung ilalapat natin sa enclosure na ganyan. Para in case in the future magamit pa natin itong ganitong pattern ng ventilation. Tsaka para matry natin guys kung magbibitak yung acrylic sheet o hindi. Ito mo nang manipis na dilibit ang gagamitin natin. Tsagaan lang. Mukhang matagal na proseso to guys. Ilang butas pang gagawin natin. Butasan na natin tong patterns natin. At ayun na yung kinalabasan niya guys. Lalapatan natin ng mas malaking mas malaking drill bit. Hindi ko alam guys kung anong size ng drill bit na ito, pero yan na yun. Let's see kung goods yung pagkakabutas niya. Kung goods yung size guys. Alis. So ito yung size ng butas nyo guys. Tingin ko yung goods na sa akin to. Hindi naman nag-crack yung acrylic Yun nga lang napaka habang proseso kasi ang daming butas. So medyo matagal-tagal na proseso ito. Tsagaan lang. Kailangan lang hindi mag-overheat yung ating barena. Wala naman siyang crack guys. Tsaka goods naman siya So ito ay ilalapat natin dito sa taas. Try ko nga guys na i-recta tong mas malaking drill bit. Huwag na yung maliit kung anong magiging resulta. Try na natin i-check bago tayo magpatuloy, pero gusto ko lang makita. Okay naman guys, goods na goods naman. Lalagyan ko pa ng lock natin guys dito sa harapan. Papakasiguro tayo. So itong tunnel na nabili ko medyo mahaba kasi yung next na mas maliit dito, sobrang liit naman. Pwedeng putulin to. So tanay ko kanina hindi ko maputol-putol. Wala akong gamit na pamputol dito. Kaya ito na lang mahaba. Di bali at hindi naman matalim yung dulo nito. Yan guys. Yun. O diba? Ay! Okay na. Tapos din lang natin ng konti. Ayun, napakadaming kalat guys. Matrabaho din pala, First time natin gumawa kaya hindi pa tayo sanay. So makalat tayo, mabagal pa tayo. Ayan na guys. Dito sa magkapatong na acrylic, may pumasok na konting tubig. Siguro may space pa din sa taas, bandang taas. Kasi dito ko lang nilapat yung yung acrylic cement So may space pa sa bandang taas. So dapat siguro dalawa. So next time malaman natin yung diskarte. Marami naman ako natutunan. I-apply ko sa next na gagawin kong enclosure. First time lang naman to So ang daming trial and error dito. Experiment lang. So not bad. Mabisa naman siya na magiging tarantula enclosure. Safe yung tarantula at makakapag-thrive ng maayos kasi well ventilated naman. Tsaka maluwang. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paggawa ng enclosure na ito. Ang ating pinaka first na DIY tarantula acrylic enclosure. Napakahaba ng video. So yun guys, maraming salamat at chill lang tayo lagi dito sa Schizo Palma, Philippines. Yeah.